pagtulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na iyong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa na ipahahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin ang aking nagawang mga pagsalangsang, di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing, at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanatang 1, Talatang 9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito, at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan, sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay namatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo.
Deuteronomio 4:6-7. Pakinggan mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay iisang Panginoon, at iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. Ang mga salitang ito na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito ay ilalagay mo sa iyong puso at iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak at iyong sasabihin sa kanila kapag ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, kapag ikaw ay lumalakad sa daan, at kapag ikaw ay nahihiga, at kapag ikaw ay bumabangon. Hinihingi ng Diyos ang ating puso. Ibinigay sa atin ng Diyos ang ating puso upang maging kanyang buo. Iniutos niya na siya ay ating ibigin ng buong puso, kaluluwa at lakas. Ibig sabihin, ibigin natin siya ng ating buong pagkatao. Kapag isinuko natin sa Diyos ang ating puso, ito ay kanyang tatanggapin. Ito ay pupunuin niya ng kanyang salita na magbubunga ng pananampalataya na kalugod-lugod sa kanya at sa atin. Ang pusong sinidlan ng salita ng Diyos ay buong sikap nating iingatan dahil mula rito ay dumadaloy ang mga bukal ng buhay na mula sa Diyos. Sa Panginoon ay buong puso tayong magtiwala at huwag manalig sa sariling pangunawa. Sa lahat ng ating lakad, siya ay ating kilalanin at itutuwid niya ang ating mga landas. Awit 73:23-26. Gayunman ako'y kasama mong palagian, inaalalayan mo ang aking kanang kamay. Sa iyong payo ako'y iyong pinapatnubayan, at pagkatapos ay tatanggapin mo ako sa kaluwalhatian. Anong mayroon ako sa langit kundi ikaw? At liban sa iyo'y wala akong anumang ninanasa sa lupa. Ang aking laban at ang aking puso ay maaaring manghina, ngunit ang Diyos ang lakas ng aking puso at bahagi ko magpakailanman. Diyos ang ating lakas. Ang mananampalataya ay nakakaranas ng mga suliranin, tukso, pagsubok at panghihina sa buhay. Gayunman, ang Diyos ay kasama niya, umaalalay at pumapatnubay sa Kanya hanggang matupad niya ang Kanyang layunin para sa Kanya. Ang ating laman at puso ay maaaring manghina, ngunit nasa atin ang Diyos at siya ang lakas ng ating puso at mana magpakailanman. Inilalagay ng Diyos ang kanyang salita sa ating puso. Kung saan naroon ang kanyang salita, siya at ang kanyang kapangyarihan ay naroon. Unang Tesalonica 5:16-24. Magala kayong lagi, manalangin kayong walang patid. Sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo para sa inyo. Huwag ninyong patayin ang ningas ng Espiritu. Huwag ninyong hamakin ang mga pagpapahayag ng propesiya, kundi subukin ninyo ang lahat ng mga bagay. Panghawakan ninyo ang mabuti. Layuan ninyo ang bawat anyo ng kasamaan. Pakabanali nawa kayong lubos mismo ng Diyos ng kapayapaan, at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang sa inyo'y tumatawag, nagagawa rin naman ito. Pinababanal ng Diyos ang ating puso. Ang ating puso ay ang ating espiritu, ang sentro ng ating pagkatao. Nang humingi ng patawad si David sa kasalanang nagawa niya, hinlig niya sa Diyos
Lumalang ka sa akin ng isang malinis na puso, O Diyos, at muli mong baguhin ang matuwid na espiritu sa loob ko. Diyos ang nagpapabanal ng ating puso sa pamamagitan ng kanyang salita. Hiniling ng Panginoong Hesus sa Ama, pabanalin mo sila sa katotohanan, ang iyong salita ay katotohanan. Mahihiling natin sa Diyos na tayo ay kanyang pabanaling lubos at ingatang buo ang ating espiritu at kaluluwa at katawan na walang kapintasan sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Mateo 5:3-12. Mapapalad ang mga dukha sa espiritu sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad ang mga nangahapis sapagkat sila ay aaliwin. Mapapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang lupa. Mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran sapagkat sila ay bubusugin. Mapapalad ang mga mahabagin sapagkat sila'y kahahabagan. Mapapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila ay tatawaging mga anak ng Diyos. Mapapalad ang mga inuusig dahil sa katuwiran sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad kayo kapag kayo ay nilalait, inuusig at pinagsasabihan ng sari-saring kasamaan na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Magala kayo at magsaya sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit, sapagkat gayon din nila inusig ang mga propeta na nauna sa inyo. Ang malinis na puso. Inilalagay ng Diyos ang kanyang salita sa ating puso upang ito ay pabanalin. Ang banal na puso ay malinis kaya't pinananahanan ng Diyos at ng kanyang salita. Sinabi ng Panginoong Hesus, mapapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Ang Diyos na hindi natin nakikita ay nakikita ng mata ng ating pananampalataya na bunga ng salita ng Diyos na nasa ating puso. Ito ang pamumuhay sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Ibigay sa Diyos ang puso. Hinihingi ng Diyos ang ating puso, ang ating pag-ibig, ang ating buong pagkatao. Kapag ibinigay natin ang ating sarili sa Diyos, tayo, kasama ang ating puso, ay tatanggapin niya at aangkining buo. Pupunuin niya ang ating puso ng kanyang salita. Ito ay ating pakakamahalin at laging isa sa isip. Kung nasaan ang salita ng Diyos ay naroroon din siya at ang kanyang kapangyarihan. Tutuparin niya ang kanyang salita, kaya't siya mismo, hindi ang sinumang tao, lalong hindi ang ating sarili ang gagawa ng sinasabi niya sa loob ng ating puso. Sa paraang ito, ibinibigay sa atin ng Diyos ang kanyang sarili at ang kanyang mga dakilang pagpapala. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama.
Gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus na matay inilibing, binuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan ka at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat Ama, salamat dahil kay Kristo. Kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen.